Dakila ka, O Diyos. Tunay ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming Diyos na totoo naming pag-asa. Tapat ka. Tapat. Salamat. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat dahil totoo lahat ang inyong mga pangako. At salamat dahil kami ay inyong mga anak. Kami ay kasabi sa inyong pamilya. At ikaw nga ang tinatawag namin Ama. Ama, salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Andyan ka palagi para sa amin. Salamat sa inyong katapatan. Salamat. Wala talaga kaming ibang masambit ngayong umaga, kundi salamat sa inyo. Kaya muli, sa oras na ito, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong salita upang makita namin na ikaw nga ang Diyos na totoo nagmamahal sa amin. Diyos na tapat. Diyos na totoo. Diyos na aming maasahan lagi. Ihanda mo po ang aming buong pagkatao. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami. Salamat. Mangusap ka sa amin. Mangusap. Ihanda mo po ako, ang inyong lingkod, gamitin mo po na inyong instrumento upang ang inyong katotohanan lamang ang aking sasabihin sa umagang ito. At tulungan mo ang bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga tainga, ang aming mga mata upang malaman namin, makita namin ang mga katotohanan. At ito ay maging gabay namin sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat ng aming Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga naawit natin, ay talagang makita natin ang katapatan ng Diyos. Dakila ang kanyang katapatan. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Habang ito ay ating inaawit, nakikita ko talaga yung katapatan ng ating Diyos. Kanina nga habang nakatayo ako doon, parang nablanggo ako na hindi ko alam ano ba yung mensahe na kailangan yung na-prepare ko. Sabi ko, wala akong maisip. Nakita ko na lang yung katapatan ng Diyos. Palagi akong napapaiyak habang pinapaalala sa akin ang katapatan ng Diyos. Si Yvonne, habang siya ay nag-duty, meron siyang mga nakikilala. At tinatanong siya kung kaano-ano niya ang aking tatay dahil sa pangalan. So, kapinanong ni Pipito. Pipito ang pangalan ng aking tatay. So, sabihin nga na lolo niya. Kaya nakikita ko talaga yung katapatan ng Diyos na, alam mo, kahit na matagal na wala na ang aking ama, ang kanilang lolo, hindi pa nga nila nakita Pero makita mo yung ginagawa ng Diyos na maraming tao pa rin ang nakilala sa Kanya na hindi ko alam.
hindi ko alam na maraming nakaalala sa kanya. Kaya nakita ko pa rin ang katapatan ng Diyos. Maaring sa mga panahon na siya ay buhay, talagang hindi ko pa rin alam kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil hindi kami actually nagsisimba, nakasama siya. Hindi ko nga alam eh. Pero alam ko na hindi siya pa rin pinabayaan ng Diyos. Dahil nung mga konting oras na lang ang nalalagay sa kanyang buhay, ay may tinawag silang pari na nag-minister sa kanya. At naniniwala ko, dahil sa katapatan ng Diyos, na talagang ibigay pa rin niya ang kanyang buhay sa ating Diyos. Tapat talaga ang ating Diyos. Hindi natin alam kung ano, marami tayong katanungan, pero pag titignan natin ang katapatan ng Diyos, totoo. Totoo siya. Kaya, wala akong ibang sasabihin kundi talagang pasasalamat sa ating Diyos. Dito lang sa ating congregation, nakita natin ang katapatan ng Diyos. Last week, ang daming testimony kung paano tayo nag-umpisa. At ngayon, nandito tayo. May mga umakyat kanina, parang medyo nahihirapan. Pati mga bata, sabi nila umakyat. Pero pag titignan natin, yung positibo na may bibigay dito, talagang na-exercise tayo. Na-exercise tayo. So, hindi lang spiritual na tayo ay andito para tayo ay lulusog, physically, maging malusog tayo. Siguro sa umpisa, parang nahirapan tayo. Pero maya't maya, ay, sana may 6th floor pa, baka sasabihin niya, na kayang-kaya pala natin akyatin ito. Kaya tuwing linggo, let's look forward na tayo pupunta dito. Kasi tayo ay maging malakas spiritually at maging malakas physically. Okay ba yan? Okay, so dapat nandoon yung excitement natin. Tuwing linggo, alam natin na tayo ay dapat nandito. Anong oras pa tayo nag-umpisa? 8:30, di ba? Kasi meron tayong Sunday Bible School. So, yun, dapat maging talagang sabi natin, ay linggo-linggo, kailangan bago 8:30, nandoon ako para makinig ako sa Sunday Bible School. At may prepare din ako para sa ating worship pagdating ng alas 9. At kung medyo nahirapan pa kayong umakyat, talagang aga-agahan mo. Sabi ni si Barkley ba yung nagsabi? Maglagay pala tayo ng bench, hindi chair doon every bench na lang palang ilagay natin. Pwede pala eh. Para kung sino man ang kailangang magpahinga, uuunan sa atin. Okay ba yun sa atin? Sa mga senior? Kaya, Kuya Mike, may gagawin tayo mga bench. Doon. Okay? So, salamat sa buhay ni Kuya Mike. Nakikita niyo ito? Nakikita niyo itong bago nating tinatayuan? Yes. Yan. Gawa yan ni Kuya Mike. Buti na lang hindi natusok yung kanyang buto. Kasi pag natusok, hindi pa niya magagawa ito. Okay? So, salamat sa buhay ni Kuya Mike. So, ang naging topic natin sa mga nakaraan na mga araw ay the God who is worthy to be served. Maalala nyo? Ilang linggo na talagang gusto natin makilala ang Diyos. Kailangan makilala natin siya ng lubos at makita natin na oo nga, dapat na siya ay ating paglingkuran. Marami tayong nalaman tungkol sa ating Diyos at ito lamang ay yung mga iba lang natin na natutunan tungkol sa Kanya. These are just some, okay? Some of the facts, the truth about the God
who is worthy to be served. So nakita natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang awa, ang kanyang talagang alam niya lahat ng bagay, yung kanyang katapatan, yung talagang siya ay just. Walang discrimination. Pare-pareho. Yung kanyang pagtrato sa atin. And then, nakita natin that He is our victory. Yung banner. Victory siya. And He provides everything that we need. He is righteous, He is dependable, and last week, He is able. He is able. So kung meron man tayong iniisip, paano ko kaya gagawin ito? Kanino tayo dapat unang tatakbo at humingi ng tulong. Humingi ng guidance. He is able. Sabi natin, He is able. So He is dependable and He will provide everything that we need. So kung yan ang ating Diyos, siya ba ay talagang worthy to be served? Nararapat ba na siya ay paglingkuran? At sino ang dapat maglingkod sa Kanya? Yan ang tanong. Kung siya ay nararapat na paglingkuran, sino ang dapat maglingkod sa ating Diyos? Nung una natin naging topic ito sa Isaiah, ano ang naging sagot ni Isaiah? Here I am, send me. Yun din po ba ang ating sagot sa kanyang tawag sa atin? Ako ang inyong Diyos na nararapat niyong paglingkuran. Ikaw ba ay maglilingkod sa akin? Paano kung yan ang tanong ng Diyos sa akin? Are we going to say, andito ako? Andito ako. Send me. At nung tinalakay din natin si Joshua, ano yung sinabi? As for me and my house, we will serve the Lord. Yan dapat ang ating naisip. Bilang mga magulang na talagang mananampalataya, yan ang nais, dapat maging nais natin. That as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya umpisahan natin. If we say, here I am, send me. As for me and my house, we will serve the Lord. Titignan natin yung ating katayuan. Kasi sabi natin kanina, sino, kung ito ang Diyos natin na dapat na paglingkuran, sino ang maglilingkod? Sabi natin, tayo. Tama ba yun? Yun ba yung narinig ko? Tayo ba? O nagkamali ako? Tayo. Here I am, send me. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So sa umagang ito, umpisahan natin na titignan the heart of a true servant. Nung una, ang nakalagay lang dito, ang naging suggestion ni Pastor Eric, the heart of a servant. So sabi ko, maganda na yan ay maging series. The heart of a servant. And then nakita niya, hindi. Lagyan natin ng true servant. The heart of a true servant. Ang puso ng totoo na naglilingkod sa Diyos. So, ang paglilingkod pala sa Diyos ay kailangan may puso. Lahat po ba tayo may puso? Amen. At ano ang ating nararamdaman sa bagay na ito?
sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung panawagan ng Diyos na lahat tayo ay maglingkod. Ano ang tinitibok ng ating puso? Lumalakas ba bumibilis pa ang tibok ng inyong puso? Habang pinag-iisipan natin, paano nga ba ako maglingkod sa Diyos? Ano nga ba ang aking gagawin? So the heart of a true servant. Tignan natin ang passage na ito. Yung mga verses sa Philippians chapter 2 verses 19 to 30. Basahin po natin lahat. But I trust the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Jesus Christ. But you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Therefore, I hope to send him at once, as soon as I see how it goes with me. But I trust in the Lord that I myself shall also come shortly. Yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need, since he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. For indeed he was sick almost unto death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Therefore I sent him the more eagerly, that when you see him again, you may rejoice, and I may be less sorrowful. Last two verses. Receive him, therefore, in the Lord with all gladness, and hold such men in esteem. Because for the work of Christ, he came close to death, not regarding his life to supply what was lacking in your service toward me. So sa umagang ito, titignan po natin, ang maging topic natin ay a servant truly cares. Ang isang lingkod ng Diyos, totoo, na talagang binibigyan niya ng kahalagahan ang dapat niyang gawin. Binibigyan ng kahalagahan. So, hindi lang pala ginagawa dahil kailangan gagawin. Hindi lang pala ginagawa dahil yun ang naka-assign sa kanya. Pero, binibigyan niya ng kahalagahan. He truly cares na gawin niya yung dapat niya gawin bilang isang lingkod. Kaya nga the heart of a true servant. Makikita natin yung puso. At pagmula sa puso ay talagang binibigyan ng kahalagahan, ng importansya. Yung nararapat niyang gawin bilang isang lingkod. As a background, yung umpisa ng chapter 2 ng Philippians. Tinitingnan ko yung mga version, pero ito ang nakita ko, yung easy to read version, para mas makita natin. Think about what we have in Christ. Isipin na natin, tanungin natin sa ating sarili. Ano ang mga pagpapala na ating tinanggap dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo?
Ano ang napala natin? Abundant. Nung nandyan yung kanyang panawagan at tayo ay nagsabing, oo, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Nung kinumit natin, in-entrust natin ang ating buhay sa Kanya, ano nga ba ang ating napala? Ano ang mga blessings na ating mga tinanggap? Meron ba? Anong meron tayo? Bukod sa kaligtasan. Abundant life. So dito, pag tititignan natin yung mga verses na ito yung mga sinabi. Encouragement. Kailan natin kailangan ng encouragement? Kailangan ba natin ng encouragement? Yung pinapalakas yung ating, pinapasigla yung ating loob. May time na talagang dahil nga sa mga nangyayari sa ating buhay, minsan tayo ay nanlulupaypay. So kailangan natin ang encouragement. So sa mga panganahon na tayo ay parang wala, dismayado, andyan ang Diyos. Siya nagbigay ng encouragement sa atin. So yon ang pinapaalala ni Paul sa mga taga-Filipos. Nandyan ang Diyos. Siya nagpapalakas sa inyo, nagpapasigla sa inyo. Ano pa? Comfort of His love. Kung talagang down na down tayo, pinapaalala ni Paul, naramdaman niyo ba yung pag-aaruga ng Diyos sa iyo dahil sa kanyang pag-ibig? The comfort of His love. And then, hindi lang yon, yung kanyang awa. His mercy and His kindness. Na-experience ba natin yun? Nakita ba natin yun? So, pinapaalala, ito ang inyong Diyos. He has encouraged you. He has comforted you with His love. He is merciful. He is kind. Hindi lang yun. Yung fellowship natin, yung kasama natin, ang banal na Espiritu. So yun ang pinapaalala ni Paul sa mga taga-Filipos. At yun din ang pinapaalala ng Diyos sa atin. At sabi ni Paul, para malubos yung aking kagalakan, kung ito yung inyong na-experience dahil sa inyo pakikipag-isa kay Kristo, ito ang gusto kong inyong gawin. Dapat ito yun. So sabi niya dito, agree with one another. Dapat nandoon yung tayo ay nagkakaintindihan. Like-minded, yun ang sinabi doon. Dapat pare-pareho. Yung talagang, yung ating nalalaman, yung ating iniisip, yung ating ginagawa, ay talagang nandoon yung ating pagkakaisa. We have to agree with each other, sabi niya. And then you have to love one another. Mahal ba natin ang ating katabi? Mahal ba natin ang lahat na nandito sa church? So yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Love one another. And then you have to be united. You have to work together para ma-achieve natin ang iisang goal, iisang layunin, iisang objective. At salamat, nakita natin yung ating pagkakaisa. Di ba? Dito sa church na ito, yung ating pagtutulungan. Pero marami pa rin tayong kailangang gagawin. Marami pa tayong hindi natin sayangin itong building na ito, kundi maggamit ito talaga kung ano ang inilaan ng Diyos para sa building na ito. So as of now, ang ating prayer, ang ating desire ay magamit ang mga second at third floor, gamitin na bilang classroom. Classroom. Kasi ang mga target natin ay mga bata. Kasi naniniwala tayo na pag mag-umpisa pa, bata na talagang malaman ang salita ng Diyos, makilala ang Diyos, naniniwala tayo na yon ang magiging pundasyon ng kanilang buhay ay hindi sila mawawala. Ang daming influences sa labas. Ang dami.
marami ang mga bagay-bagay na maaaring sisira sa ating buhay. Kaya ang desire natin, magamit ang mga ibang parts ng building na ito para maturuan ang mga bata. Pag-pray po natin yan. So, kailangan magkaisa tayo. And then, selfless, humble. Sabi doon huwag mong tignan ang inyong sarili na parang mas mataas kaysa yung iba. Kundi i-consider mo rin kung sino sila. So, nandoon dapat yung ating humility. Huwag natin sabihin, ako ito Hindi. So yan ang sinasabi ni Paul. And then, kailangan nandoon yung pag-honor natin, pag-respect natin sa mga iba. So kung na-experience natin ng Diyos, yung kanyang encouragement, yung kanyang pag-ibig, kanyang awa, yung kanyang kindness, yung presence, yung fellowship ng Holy Spirit sa ating buhay, ito ang ating gagawin. Sabi doon. At ang pinaka-best na example na kanyang ginamit, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito don't look out only for your own interest, but take an interest in others. Huwag pansarili. Titignan din natin ang mga iba natin mga kasama. Ang ehemplo, ang ating Panginoong Jesus. You must have the same attitude that Jesus Christ had. Pag titignan natin yung mga susunod na verses, makita natin, siya ay Diyos, pero hindi na ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Diba? Yan. He gave up His divine form. He emptied Himself of any rights. Hindi niya sinabi, ako ang ay Diyos. Ito ang aking mga karapatan. Dapat ganito. Hindi. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagsilbi. Siya ay nagturo. He became a servant. He was obedient to the point of death. Anong klaseng kamatayan? Pagkapako sa cross. Yan ang ating Panginoong Jesus. Siya pa rin ang pinakamodelo natin sa pagsisilbi. Nandoon yung kanyang obedience, nandoon yung kanyang humility, nandoon talaga yung kanyang puso na magsilbi, at kahit yon ang maging dahilan ng kanyang kamatayan para tayo rin ay pagsilbihan at tayo ay maligtas. Ginawa niya. So pagbalikan natin yung mga verses na ating binasa, merong dalawang tao na ginamit si Paul para maging ehemplo kung ano ang puso ng isang naglilingkod sa Diyos. Dalawang tao ang ginamit. Una, si Timothy. Pangalawa, si Epaphroditus. So dito natin makikita yung sabi natin that a servant truly cares. A servant truly cares. Sa verse 20, ito yung ating mabasa. Kasi sabi doon nais ko, ito ang aking ninanais, and I hope the Lord will allow it, na ipapadala ko si Timothy sa inyo. At bakit gustong ipadala ni Paul si Timothy? Okay, nung sinulat pala ito, si Paul ay nasa kulungan. Nasa kulungan. Kaya, kung nasa kulungan, physically, hindi siya makakapunta sa Philippi. Pero sabi niya doon, yung nabasa natin kanina, pero gusto ko pa rin na sana mismo ako ay pupunta diyan sa inyo. That I personally will go there. Yun ang sabi niya. Pero habang siya ay nasa kulungan, sabi niya, ipapadala ko. At kung ito nga ang ninanais din ng Diyos, God willing, papadala ko si Timothy kaagad. Dahil ito ang nakita niya kay Timothy. No one like-minded. Parang pariho yung kanilang purpose,
Pareho yung kanilang plano, pareho yung gusto nilang gawin. Like-minded. At paano nangyari yan? Dahil si Timothy ay tinuruan ni Paul. Actually, ang tawag na ni Paul kay Timothy ay anak. Anak sa pananampalataya. Dahil talagang tinuruan niya si Timothy. At naniniwala siya na sa mga itinuro niya kay Timothy, pareho yung kanilang desire. Pareho yung gusto nilang gawin. Kaya siya ay pinili. At isa sa nakita niya kay Timothy na gusto rin niyang gawin para sa mga taga-Filipos, who will sincerely care for your state. Sa ibang translation, takes genuine interest in your welfare. Siyempre, pag magpadala ka ng isang tao sa isang lugar na gusto mong pagsilbihan, sino ang ipapadala mo? Dapat yung matras mo, yung parang pareho ba? Di ba? Pareho yung gusto nyong gawin. At talagang may puso na gawin yung kanyang gagawin, yung pagsilbihan, yung tao, kung kanino mo siya pinapadala. Na talagang, kung ano yung kanilang sitwasyon doon, talagang yun din ang gusto niyang i-address. At yun ang nakita niya kay Timothy. That Timothy truly cares about the welfare of the believers in Philippi. Truly cares for the welfare. Tinitignan ba natin bilang isang iglesia? Kinukumusta ba natin ang ating mga kasamahan dito? Ako guilty dyan. Hindi ko masyadong ginagawa. Hindi ko actually tinatanong. Si Sister Marisa nga nalaman ko na lang nung prayer na yun, kailangan ipag-pray natin kasi kailangan makapag-recover din siya kasi siya ay nanganak. Diba? So, yun, hindi ko pa alam. So, marami akong hindi nalalaman na nangyayari sa iyo at ako rin ay guilty dito. Pero kung talaga palang ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, ito ang reminder sa atin that we also have. Nandun yung ating pagmamalasakit sa kondisyon ng mga ibang mananampalataya. Kailangan pala natin. So maganda, ginagamit ba natin ang ating group chat? Binabasa ba natin? O kung may mga iba-iba kayong mga group chat, kailangan magpumustahan po tayo. At huwag po nating itago yung ating situation kung kailangan pala natin ang tulong ng iba nating mga kapatid dito sa iglesia dito. Dito tayo unang hihingi ng tulong. Well, sa Diyos, dito tayo. That we really, sabi natin kanina, here I am, send me. As for me and my house, we will serve the Lord. That we really have to care for the welfare of our brothers and sisters in this congregation. Dito sa Matthew 25, nagtaka yung mga mananampalataya, totoong mananampalataya sa ating Diyos. Sabi ng ating Panginoon nung ito ang aking sitwasyon, andyan kayo. Nung ako ay nasa bilangguan, binisita. Mga ganun. Nung ako ay gutom, pinakain ako. Nung ako ay kailangan ko binom, pinainom ako. So nagtanong sila paano namin nagawa yun? So ito yung sagot ng ating Panginoon. I tell you the truth, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you are doing it to me. So yung pag-care natin sa mga ibang believers dito, ginagawa rin pala natin yan sa ating Diyos.
At kung yan ang ating ginagawa rin ay para sa ating Diyos, kailangan maging tama yung ating puso sa pagtulong. Kasi kung hindi, wala tayong itatapos sa Diyos. Maaaring nagbigay na tayo ng 10,000. Pero iba yung ating motibo. Anong sasabihin ng Diyos? Diba? So whatever you did to the least of these, my brothers and my sisters, you are doing it to me. Yan ang sabi ng ating Panginoong Yesu Cristo. So, kailangan maging tama. Maging tama yung ating puso, yung ating motibo, yung ating purpose sa pagtulong. Kasi yan pala ay ginagawa natin para sa Diyos. Sabi rin dito sa James, chapter 2, verses 15 to 17. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things that are needed for the body, what does it profit? Thus also, faith by itself, if it does not have works, is dead. Palagi nating sinasabi na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pero itong pananampalataya na ito, kailangan totoo, kailangan buhay. Kailangan may action yung pananampalataya na yan. Kasi kung walang ginagawa, ang pananampalataya natin, sabi dito patay. So kasama yung sinasabi natin, na meron tayong pananampalataya sa Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, meron tayong dapat gagawin. Kung nakita natin ang ating kapatid na nangangailangan at kaya nating tumulong, huwag nating ipabukas. Sabi ko, gawin na natin yung nararapat nating gawin para sa Kanya. At yon ang isa na nagpapakita na totoo nga ang ating pananampalataya. So, hindi lang pala bukang bibig. Oo, naniniwala ko may Diyos, may faith ako sa Diyos. Kailangan, totoo yan na pananampalataya. Buhay na pananampalataya. May action na pananampalataya. May ginagawa na pananampalataya. So dito, every now and then, meron tayong mga announcement na kailangan may gagawin. Oo nga pala, i-announce na mamaya, pero si Sister Dominga, siya lang ang nag-apply para siya ang mag-maintain sa ating building. Okay? So, siya nag-umpisa na ng October, siya ang in charge, main in charge sa pag-maintain sa ating building. Pero sabi ko kay Sister Dominga, huwag kang mag-alala. Dahil siguro every 3 months or every other month, kung kinakailangan, magtawag tayo ng general cleaning. Yun din ang sabi ko sa kanya. Kasi hindi niya kaya. Hindi na kaya. So kung kayo ang in charge sa second floor pa lang, ginagamit naman, kailangan nandoon yung ating responsibility rin na pagkatapos natin gamitin, ayusin natin yung dapat natin ayusin. So paggamit natin sa CR, kasi ito ang ating pinag-usapan yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Mga simple ba na mga bagay. Pero yan ang nagpapakita na nandoon yung ating pagtutulungan. Di ba ba? So yan. So, sabi ko, anyway, kung sino man ang in charge doon, dapat nandoon yung kanilang puso rin na ayusin yung kanilang ayusin. So, nandoon pa rin yung ating pagtutulungan dito sa church. Para may pagkita natin na totoo nga, meron tayong pananampalataya sa Diyos.
Sa verse 21, ito ang sabi, "For all seek their own, not the things which are of Jesus Christ." Sabi na si Timothy, siya ay pinili ko. Kasi pareho kami ng ninanais na gawin. Pareho kami ng gustong gawin dyan sa inyo. Kasi yung iba ang kanilang motibo. They seek their own interest. Selfish sila. Self-centered sila. Hindi nila ginagawa yung nararapat nilang gawin ayon sa kanilang sinasabi na meron silang pananampalataya na sila ay anak ng Diyos. Na sila ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Others are only interested in their own lives. Wala silang paki sa mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi niya. Kaya pinili ko si Timothy. Yung iba, sa time na yun, hindi pa sila handa. Sarili pa rin nila mas binibigyan nila ng importansya. Yan ang sabi niya. So dito, yung pangalawa nating titignan, a servant truly cares about the work of Jesus Christ. Mga gawain. Para sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sa kanyang kaharian. Mga gawain sa kanyang bahay. Na talagang gusto nilang gawin. Hindi pang interest. We really have to be Christ-centered, not self-centered. Dito sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24, sabi dito, "Whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ." Sabi natin kanina, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano ang ginawa niyo sa mga ito, ginawa niyo sa akin. Kaya kailangan maging conscious pala tayo na sa mga bagay na ating ginagawa bilang mga lingkod ng ating Diyos, kailangan nasa isip at puso pala natin na ito ay ginagawa ko para sa Diyos. Ito ay ginagawa ko para sa aking Panginoon. Ito ay ginagawa ko para sa Panginoong Jesucristo na nagligtas sa akin. Ganun pala yun. We have to serve the Lord with all gladness. Heartily. Talagang nandun yung saya na talagang gawin natin. Na alam natin na ito ay ginagawa natin para sa Diyos. Kaya pagpunta natin dito, kung meron tayong dapat gawin dito, pag may pinatawag para may gagawin tayo dito, o kung may panawagan para tayo pupunta sa lugar na yun, mahirap man, kailangan mag-hike tayo, ang isipin pala natin, gagawin ko. Ang mga bagay pala na aking gagawin ay para sa Diyos. At pag yan ang ating iisipin, di ba, dapat maging masigasig tayo. Hindi tayo magko-complain, ayun, naganda yun. Nag-rigat mo't nag-hike. Hindi pala yun, kundi talagang kahit na medyo may kahirapan, nandoon masaya tayo. Dahil alam natin na yan ay ginagawa natin para sa Diyos. Okay ba yan? Sa atin? Parang mahina. Parang mahina. Parang walang joy. Parang walang saya. Masaya. So we are doing things not for men, but for the Lord.
At ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 58. 58. Sabi dito Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, hindi naman sayang yung ating mga ginagawa. Hindi naman sayang. Alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. In fact, parang mas may kabuluhan pa yung ating ginagawa. Pag alam natin na itong mga gawain na ito ay ginagawa ko para sa Diyos. Alam ng Diyos lahat kung ano ang ating ginagawa. Hindi naman natin kailangang i-announce. Di ba? Hindi naman kailangan. Alam pa rin ng Diyos. Ano nga ba ang ginagawa ng anak kong ito para sa akin? Para sa akin kaharian. Alam niya yan. So we really have to care not only for the welfare of other believers, but we have to truly care for the works, things that matter insofar as Jesus Christ is concerned. And then sa verse 22, sabi dito, but you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. So si Timothy, proven, sabi, proven yung kanyang character. Alam nyo kung sino siya at napatunayan niya kung sino siya. Si Timothy, first na binanggit sa Acts 16. Sa Acts 16. At doon actually nakilala ni Paul si Timothy nung siya ay pumunta sa Lystra. So, doon, yung mga tao sa Lystra ay talagang ang taas ng kanilang paningin kay Timothy, kahit na siya ay bata pa. At pagtitignan natin sa 2 Timothy, sa chapter 1, makikita natin kung bakit ganon ang pagtingin nila kay Timothy. Na noong siya ay bata pa, siya pala ay tinuruan. Actually, una, ang kanyang nanay na si Lois ba? Si Eunice. Ang kanyang nanay na si Eunice, tinuruan ng kanyang lola na si Lois. At si Eunice, tinuruan niya si Timothy. O yan, si Sister Eunice. Bata pa. Diba? Tinuruan. Kaya nakita nila na talagang napatunayan ni Timothy yung kanyang pananampalataya, yung kanyang ginagawa para sa Diyos. So, yun pala, hindi makikita pala ng ibang tao. Ma-appreciate din nila. Yan, si Timothy na yan. Totoo yan. Nalingkod ng Diyos. Ang taas ng paningin ng mga tao. Kaya, nung nakilala ni Paul, si Timothy, dinala niya. Pero dahil hindi pa siya circumcised at may mga issues sa circumcision, pinacircumcise niya. Para kahit nakasakasama siya, walang maraming tanong. Maraming tanong. So, kilala niyo siya. Alam niyo kung sino nga itong si Timothy na yan. At ang isa pang description sabi dito ay, as a son with his father, na bilang aking anak, tinulungan niya ako na kanyang ama sa pananampalataya para ituro ang mabuting balita. Yun. Nandoon yung kanilang partnership. Ama at anak. Nagtulungan para i-share, i-preach, ituro yung salita ng Diyos. Ganda, no? Na si Paul, tinuruan niya si Timothy, at si Timothy talagang tinulungan si Paul para ituro ang salita ng Diyos. Naging mag-ama na nagtulungan
para ituro ang salita ng Diyos. So nakita niya kay Timothy that he truly cares about sharing the gospel. Na kung siya ay ipapadala habang si Paul ay nasa kulungan, alam niya na gagawin ni Timothy yung nararapat, lalong-lalo na sa pagtuturo sa salita ng Diyos. So kung ikaw ay isang totoong lingkod, na doon, binibigyan natin ng tunay na kahalagahan ang salita ng Diyos. We truly care about sharing the gospel, the good news about who Jesus Christ is. Dito sa 2 Timothy sa chapter 3, kaya nga nandun yung confidence ni Paul kay Timothy, kasi sabi dito you have carefully followed my doctrine. So talagang nakita niya na nung kanyang tinuruan, talagang natutunan ni Timothy ang katotohanan, yung tama na doktrina. Nakita mo kung paano ako namuhay. So alam na alam ni Timothy kung sino si Paul. Yung aking gustong gawin, yung aking pananampalataya, yung mga nangyari sa akin, na talagang ang dami. Pero andito pa rin ako. Yung aking pag-ibig, yung talagang desididong-desidido ako na gagawin ko yung nararapat kong gawin. Yan ang sinasabi niya. And then sa 14, but you must continue in the things which you have learned and had been assured of. Knowing from whom you have learned, so kanino niya ito nalaman? Yung totoong lingkod ng Diyos, si Paul. And that from childhood, ito yung sinasabi natin kanina, na nung bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ng salita ng Diyos. You have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So nakita niya yung pundasyon ni Timothy sa salita ng Diyos. At nung nakilala niya, tinuruan pa niya lalo. Kaya nandoon yung kanyang confidence na kung ipapadala niya si Timothy, Timothy truly cares about sharing the gospel. Ito pa ang sinabi niya kay Timothy para hindi masayang yung kanyang nalalaman. You therefore, my son, pansinin niyo, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things which you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Ang sinasabi niya, tinuruan kita ng mga katotohanan ang salita ng Diyos. Kailangan ituro ko rin ito sa mga tapat na lingkod ng Diyos, na nandoon din yung kanilang puso na ituro sa iba ang salita ng Diyos. So ito pala, if we truly care about sharing the gospel, hindi pala sayang. Ituro natin at alam natin na pag itinuro pala natin yan, yung mga tinuruan natin, isi-share din sa iba. So hindi sayang. Sabi nga natin, hindi sayang ang ating ginagawa para sa ating Diyos. So hindi sayang din yung ating pagtuturo sa salita ng Diyos. Sabi nga dito commit this to faithful men. So makita natin na yung pagtuturo rin, yung pagtuturo ng salita ng Diyos, meron talaga yung tinawag na talagang may puso rin na yan ang kanilang maging ministry. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin ituturo sa lahat. Ituro natin sa lahat. Pero meron talagang tinawag. Yung mga talagang may puso, yung mga tapat na sabi nila kailangan share ko rin ang salita ng Diyos. Who will teach, who will be able to teach others also. So kung may pyramid sa mga businesses, di ba? Yung pyramid. Alam niyo yan? Dapat lalo natin gawin yung sistemang yan dito. Mag-umpisa sa atin, turuan natin ang dalawa,
Yung dalawa naman, turuan, pipili rin ang tuturo. Yung mga naturuan, magtuturo rin, di ba? Mas madali. So yung pyramiding, hindi masama yan kung gamitin natin ng tama. Kung gamitin natin yan dito sa church, lalo tayong dadami. So, do we truly care about sharing the gospel? Gusto ba natin? Nandun ba talaga yung ating puso na talagang i-share ang salita ng Diyos sa iba? Yes. Ipag-pray ko pa. Yan ba? Ipag-pray ko pa. O, ipag-pray natin ang ating sarili para maging tama yung ating tugon sa panawagan ng Diyos. Pag-pray natin para magawa natin yung nararapat natin gawin. Una, para sa mga ibang mananampalataya. Pangalawa, nakita natin tungkol sa salita ng Diyos. Dito sa Colossians 4 verses 2 to 4, ito rin ang sinasabi. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Sabi, meanwhile, praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, that I may make it manifest as I ought to speak. So si Paul sabi na, isama niyo ako sa inyong panalangin. Na lalo pang may mga mabuksan na pintuan para maipakilala ko ang Diyos. Para maituro ko ang kanyang salita. Yun ang kanyang prayer. So, dito pala sabi ko ngayon, mahirap to Hindi pala tayo dapat maging kontento. Tama na si Trent, okay na si Trent. Anyway, sinabi ko naman kay Trent na ituro rin niya sa iba. Hindi pala tayo dapat maging kontento. Doon. Salamat at may isang Trent. Pero sabi dito, ipanalangin nyo na meron pang mga mabuksan para maituro ko ang salita ng Diyos. So we have to pray for more opportunities. Yun pala yun. Huwag nating sabihin, okay na ako dito. Let us pray, really, that God will open to us more doors for His word. Yun ang puso ni Paul at yun ay ang gusto niya ating gagawin sa ating pagsisilbi sa Kanya. And then, pagpunta natin sa verse 25, sinabi na ang tungkol kay Epaphroditus. Si Epaphroditus, ito ay isang taga-Filipos. At siya ang pinadala ng mga mananampalataya doon sa Philippi, pinadala sa Rome kung saan nakakulong si Paul. So, nakakulong si Paul. Para dalhin yung kanilang tulong kay Paul. So, siguro nag-ambag-ambag sila kung ano ang mga financial na maaari nilang may tulong para kay Paul. At sabi, Epaphroditus, ikaw ang pupunta doon. Ikaw ang magdala nitong ating tulong para kay Paul. Pero makita natin dito, hindi naging, sabihin na lang natin na, hindi lang yun ang ginawa ni Epaphroditus. Hindi na sabi mo, sige, talin ko, pagkadala, balik ka agad, uwi ka agad. Hindi yun yung kanyang ginawa. Nanatili pa siya doon. At ito yung kanyang ginawa. My brother, my fellow worker, my fellow soldier, your messenger, kasi pinadala and the one who ministered to my needs. So, makita natin dito, pag my brother, anong ibig sabihin doon? My brother, galing sa isang pamilya. Na talagang pumunta si Epaphroditus doon, hindi lang para dalhin yung tulong kay Paul, pero makita natin na talagang
naging malapit yung kanilang relasyon. Kaya tinawag ni Paul na aking kapatid. Hindi lang yon. Hindi lang niya dinala yung tulong. Sabi dito fellow worker. So may ginawa silang dalawa doon. Hindi lang yon. Fellow soldier. Kasi labanan. Labanan ang paglilingkod sa Diyos. May labanan yan. May mga trials. Talagang may labanan yan. At nakita niya, tumayo si Epaphroditus para tulungan si Paul sa kanyang ginagawa. Pero nung nakita ko rin itong last part, minister to my need. Sabi ko hindi lang yung tinulungan. Pag minister kasi, nandun yung puso. Yung talagang bigay na bigay yung pagtulong. Yung pag-provide sa pangangailangan ni Paul. Kaya yung term na minister, sabi ko, ano kayang ibig sabihin? Bakit minister? Hindi lang sinabi na the one who helped me with my needs. Hindi. Minister to my need. Talagang binigyan na ng oras, binigyan na ng kahalagahan, yun talaga, binigay niya yung kanyang kailangang gawin para matulungan si Paul. Kaya nakita yon ni Paul. Nakita niya kung sino itong si Epaphroditus. Kaya ang isang lingkod ng Diyos, he truly cares about supporting other servants. So kanina, other believers, and then the work of Jesus Christ. And then thirdly, sharing the gospel. And then nakita natin, ginamit si Epaphroditus para makilala natin ang isang totoong lingkod ng Diyos na kailangan din palang tulungan natin ang kapwa natin manggagawa. Yung palagi namin sinasabi, no one is an island. At ang maganda dito, pag may partnership tayo sa mga ibang lingkod ng Diyos, nandoon yung ating accountability. Accountability in the sense na pag talagang kasama natin yan, makikita rin niya kung ano ang ating mga ginagawa. Kung meron tayong pagkakamali, bro, ito yung nakita ko. Mali yata yung ginawa. So may accountability. Merong nagre-remind sa atin. Merong nagre-remind sa atin. Sabi ko ngayon, ang ganda talaga ng mga nangyayari sa mga panahon na ito. Kasi noon, ang mga churches, pag ito ang church mo, hanggang doon ka lang. Ganon, kanya-kanya. Pero ngayon, naging open. Actually, naging open. Ang daming mga associations ng may mga pastors, mga grupo-grupo, nagtutulungan. Dito nga lang sa Kapsat Ministry, galing sa iba't ibang mga churches, yung mga volunteers. So nakita natin, dito sa Tawang, meron yung Ministers Association of Tawang. Association ng mga ministers, mga pastors dito sa Tawang. So makita natin na talagang salamat at talagang ang Diyos pa rin ang gumagalaw. Pinagkakaisa yung kanyang mga manggagawa, yung kanyang mga lingkod. At makita natin dito, oo nga, kailangan pala tayong magtulungan. Kailangan tayong magtulungan. So kung ikaw ay nasa music ministry, kung ikaw ang in charge sa guitar, hindi mo lang sabihin, ako lang ang in charge sa guitar. Tingnan mo rin, kumusta yung mga kasama. Kung binibitbit ni Carlo yung drums, siya ang in charge sa drums, ibitbitin niya lahat. Ako, gitara, ito lang binibitbitin. Mga simple lang na bagay, di ba? Na kailangan nandoon pala yung we really care, helping, supporting other workers in the kingdom of God, in His vineyard. So, dito sa Galatians, chapter 6, verses 9 to 10. Let us not grow weary while doing good. Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong manlupay-pay. Maaaring may mga panahon na parang wala lang. Ang ating ginagawa ay parang wala lang.
parang hindi pa nga na-appreciate. Pero sabi natin kanina, ano yung sabi natin? Kanino tayo nagsisilbi? Sa Diyos, hindi sa tao. Let us not grow weary in doing good. For in due season, we will reap if we do not lose heart. Siyempre, may reward yan. May proper time para tayo ma-recognize. Ang pinaka-importante na mag-recognize sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Therefore, as we have the opportunity, so ito yung opportunity pala importante palang makita natin yung mga, ito ay isang opportunity. Kanina, ang prayer nila ay open more doors. Di ba? Yun ang prayer mo, para mas may palagaan pang salita ng Diyos. Dito talagang kailangan maging conscious pala tayo, ito pala, isang opportunity ito. Ako, marami akong sinayang na opportunity na inaamin ko yan. Kaya talagang, if we really care, we are really a servant who truly cares, maging conscious pala tayo sa mga opportunity. Let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. So una, tingnan natin ang ating mga kasamahan dito sa iglesia na ito. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. And then, sa verse 30, sabi dito because for the word of Christ, He came close to death, not regarding His life, to supply what was lacking in your service toward me. So, sabi si Epaphroditus nagkasakit. Nung siya ay pinadala doon sa Rome para ipadala yung mga tulong nila kay Paul at habang tinutulungan niya si Paul sa mga dapat gawin, siya ay nagkasakit. At muntik na siyang mamatay. Pero kahit ganon, yung kanyang sitwasyon, sabi dito not regarding his life, to supply what was lacking in your service toward, pinagpatuloy pa rin niya. Yung lacking service, kasi siyempre yung mga taga-Filipos, hindi nila personally magawa yung dapat nilang gawin para kay Paul. Kaya nga pinadala si Epaphroditus at siya ang parang nagpuno doon. Nandoon yung talagang pag-sacrifice na kahit siya ay nagkasakit, muntik na siyang mamatay, pero talagang ipinagpatuloy pa rin niya yung dapat niyang gawin. Sabi ko nga kanina hindi lang na dinala yung pera, siya ay nanatili and he ministered to the needs of Paul. Kaya ang description, my brother, my fellow worker, my fellow soldier. Yan ang description ni Paul kay Epaphroditus. A servant truly cares about accomplishing his task, his mission. So makita natin, talagang nakatuon. Ano yung dapat niyang gawin? Talagang nakafocus siya doon para gawin niya. May labanan niyan, we will be in danger. Maaaring magkasakit tayo, maaaring may tatangka sa ating buhay. Maraming maaaring mangyari sa atin. Pero ito pala ang puso ng isang lingkod ng Diyos. Nakafocus siya and ang kanyang binibigyan talaga ng kahalagahan ay magawa niya yung kanyang mission, yung pinapagawa sa kanya. Yun ang isang lingkod ng Diyos. Kaya dito, huwag po tayong manatili kung saan tayo comfortable. Huwag nating sabihin, okay na to. Okay na to. Naglilingkod naman ako sa Diyos. So, okay na to. Di bali na, gawin na lang yung iba. Ako kung minsan like say sa office, may mga gawain doon, sabi ko ako yung ako yung parang second na pinakamatanda na sa opisina. So sabi ko, para rin sa kanila, kasi sila ang susunod, sila na ang ipadala natin. Minsan, ganun na ako Came to a point na sabi ko, sila rin.
They have to take over. Okay na ako dito. Pero pag ito ang reminder, step out of your comfort zone. Kailangan, meron pala, kahit pala matanda na tayo, meron pa rin pala tayong gagawin. So ang gawain ng Diyos, hindi lang para sa mga bata. Okay, kasi may senior na tayo. Tama? May senior na ministry na tayo, the young ones. So, hindi pala. Meron pa tayong maaaring gawin. Huwag tayong maging komportable kung nasaan tayo. So, nakita natin si Timothy, si Epaphroditus, si Paul mismo. They step out of their comfort zone. Noon, hindi ko alam kung ilang araw na nagbiyahe, ilang buwan na nagbiyahe si Epaphroditus galing sa Filipos para lang pupunta sa Rome. Bit-bit yung mga tulong nila kay Paul. Hindi ko alam kung ilan. Pero makita natin, nandoon yung talagang sacrifice na kanyang ginawa. So we have to step out of our comfort zone. Si Paul mismo ito, sabi niya kaya tinitingnan ko, ano kaya sinasabi ng verse nito? Pero this is probably an illustration of stepping out of our comfort zone. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? So dito, kung mamatay ako, salamat, dahil ako ay ligtas, pupunta na ako sa lugar na inihanda ng Diyos para sa akin. Mas comfortable yan. Mas maganda yun. Sabi niya. At kung hindi ako mamatay, it is gain, sabi, dahil meron pa pala akong iba gagawin. Pero pag honestly siguro, pag sigurado ka kung talagang isipin mo, pagod na ako dami mga gawain dito mas okay na mamatay ako at pupunta na ako sa lugar na inihanda ng Diyos. Kasi si Paul pwede Okay, so sabi niya, hindi. I do not know, hindi niya alam. Pero ito, I'm torn between the two. So pati rin siya, pinipilit, mamatay ako, mabuhay na lang ako. I desire to depart and be with Christ, which is far better. Alam niyo yun. But it is more necessary for you that I remain in the body. Pero nakita niya na marami pa na kailangan makilala sa Diyos. At yun yung kanyang naging puso. Marami pa akong dapat gawin. Kailangan pagkilala ko ang Diyos. Kailangan ituro ko yung kanyang salita. Kailangan ito pa ang aking gagawin para sa kaharian ng Diyos. That is going out of His comfort zone. So tayo, kumusta na po tayo? Andyan ang panawagan. We have a God who is worthy to be served. At kanina, sabi natin, sino ang maglilingkod? Sabi natin, tayo ang maglilingkod. So may panawagan para sa bawat isa sa atin. Huwag po nating titignan na ako lang ito, ito lang ang kaya ko. Okay, kung yan ang kaya mo. Kung yan ang paningin mo sa inyong sarili, meron ka pa rin magkagawa. Meron ka pa rin maiaambag para sa gawain ng Diyos. Huwag mo pong maliitin ang inyong sarili. Huwag mong sabihin din, kasi walang magsasabing, saka na lang, pag ako ay ganito. Kailan pa? So huwag po nating maliitin ang ating matutulong. Kung ang kaya lang natin ay magbitbit ng isang upuan mula sa ground floor hanggang dito at hanggang doon lang ang kaya natin, gawin natin. Kung ang kaya lang natin ay magwalis, gawin natin. Kung ang kaya lang natin ay, kasi ako, nung una driver ako. Dinadrive ko
nung nasa Shalom kami, ako ang nag-drive para sa mga preachers. Kasi yun lang ang alam kong gawin. Mag-drive. Samahan sila. So, doon tayo mag-umpisa. Huwag nating maliitin kung ano ang magagawa natin sa ngayon. Gawin natin, and then eventually, hindi natin namamalayan kayo na pala ang tumatayo dito sa mga na nagtuturo ng salita ng Diyos. Lumabas po tayo sa ating comfort. Bigyan natin ng kahalagahan yung nararapat natin gawin para sa mga ibang mananampalataya, para sa ating Panginoong Hesukristo, para sa Kanyang salita, para sa mga ibang lingkod ng Diyos, at para magawa natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Meron itong isinulat ni Charles Thomas Todd, isa siyang missionary noon sa China. Ang pamagat niya ay Only One Life. Isang buhay lang. Hindi ka pusa na may ilang buhay daw ang pusa? Siyam daw na buhay. Ito ang katotohanan sa atin. Ako isa lahat. Sinasabi lang yon na 9 lives. Iisa lang ang ating buhay. At 8 na stanzas yata ito. Ang i-quote ko lang, ang pinili ko lang, yung pangalawa at yung last yata o yung second to the last. Hindi ko na matanda. Sabi dito only one life, yes, only one. Soon, with its fleeting hours begun. Hindi natin alam kung hanggang kailan itong buhay natin na isa. Hindi natin alam. Sabi ko nga kanina, na-realize ko na lang ako ang second na pinakamatanda sa aming opisina. Nung pumasok ako doon, bata-bata pa ako. Marami pang mga matatanda. At hindi ko namalayan. Yun na pala ako ngayon. Ang bilis ng panahon. Then in that day, my Lord to me, so kung darating yung aking oras, ating oras, naharap tayo sa Diyos. And I stand before His judgment seat. Pagtayo ko sa Kanyang harapan. Pag ang oras ko ay dumating at ako ay tatayo sa Kanyang harapan, ano kaya? Ano kaya? Only one life, it will soon to pass. But only what's done for Christ will last. Pagharap natin, pag dumating ang ating oras, pagharap natin sa Diyos, ano ba? Meron ba tayong ginawa para sa Kanya? Sabi dito kung ano ang ginawa natin para kay Kristo, yun lang ang talagang andyan pa rin, walang hanggan. It will last. At pagharap natin, yun actually ang titignan. Ano nga ba ang ginawa natin para sa Diyos? And then yung isa, only one life. Yes, only one. Now let me say, Thy will be done. At yun palagi ang ating prayer. And when at last I hear the call, so ito na yung panawagan. Tapos na yung ating buhay. I know I'll say, it was worth it all. Masasabi ba natin na, salamat, hindi na sayang yung buhay. Yung iisang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi ito nasayang. Only one life will soon to pass. Only what's done for Christ will last.
Mga kapatid, meron tayong isang Diyos. And He is worthy to be served. Wala nang ibang maglilingkod sa Kanya, kundi ang Kanyang mga anak. Walang ibang maglilingkod sa loob ng pamilya, kundi ang mga anak. Walang iba, kundi tayo na mga anak ng Diyos ang maglilingkod pa rin sa Kanya. Let us have the heart of a true servant. And we really have to care for what we are supposed to do. Kung ano ang pinapagawa sa atin, we really have to care. Bigyan natin ng kahalagahan. At dito natin natutunan sina Timothy, sina Epaphroditus. They cared for other believers. They cared for the work of Jesus Christ. They cared about sharing the good news, His gospel. They cared about helping other servants, and they cared to really finish the task, the mission that was assigned to them. Mga kapatid, pag-pray po natin, gawin natin yung dapat natin gawin. Humingi tayo ng tulong, ng direksyon sa ating Diyos. Na sa ating sinabi, "Here I am, send me. As for me and my house, we will serve the Lord." Para maging klaro yung ating dapat tatahakin sa pagsilbi, sa paglingkod sa ating Diyos. Aming Panginoon, yes, we have learned that you are a God who is working to be served. And here is the challenge. Kagaya ba ni Isaiah na sabihin namin, "Here I am, send me"? Kagaya din ba kami ni Joshua na nagsabi, "As for me and my house, we will serve the Lord"? Pero sa aming natutunan ngayong umaga, na ang bawat anak mo ay talagang merong gagawin na paglilingkod sa inyo. At andito kami, ang inyong mga anak. Tinatawag mo na maglingkod sa inyo. Maaari, aming Panginoon, na may mga iba sa amin na ang tinitingnan ay kanilang sarili, yung kanilang kakayahan. Tulungan mo po sila para makita nila ang katotohanan na sino man sila, anuman ang akala nilang kakayanan, pag ikaw ang tumawag, ikaw pa rin ang magbibigay ng kanilang pangangailangan, yung kanilang kakayahan para gawin yung pinapagawa mo sa kanila. Gawin mo po itong klaro sa bawat isa sa amin. Upang nandoon talaga yung aming tamang tugon sa inyong panawagan na magsilbi sa iyo ng buong puso. Maraming salamat, aming Panginoon, dahil hindi nasayang ang buhay na binigay mo sa bawat isa sa amin. Na ito ay inyong gagamitin pala para sa inyong gawain dito sa mundo. At bilang isang iglesia, andito po kami, aming Panginoon. Gusto namin magsilbi sa inyo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin para yan talaga ang aming gagawin. Bigyan namin ng kahalagahan yung inyong pagtawag sa aming pagsisilbi sa inyo.
Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.